Sound check, mic testing, 1, 2, 3, BBM, bangag, okay na. Magandang hapon po sa ating lahat. At heto, ang dami pong mga maiinit na balita ngayong araw na ito. Ang una nating pag-uusapan ay ito ngang si Baste Duterte ay binabanatan itong si BBM. Dahil raw itong si BBM ay handa na siya na magmamayabang sa kanyang Bukana Bridge. 'Di ba? So, ang dami pong mga taong bayan, especially ang mga tao sa Davao, ay nagsasabi na ito raw si Bongbong Marcos ay isang presidenteng credit grabber. Kasi alam naman nila ng mga taga Davao na pinupunduhan niya ng bansang China sa panahon po ni former President Duterte, yung Bukana Bridge na yan. Pero ngayon parang ipinilabas ni Bongbong Marcos na pinipressure raw niya ang DPWH na bilisan nyo ang paggawa ng Bukana Bridge kasi i-inaugurate na natin at handa na nating buksan. Mamaya, so much with that ha. Ano bang sinabi ni Baste Duterte kay BBM? Itong si BBM ay nakakantsawan tuloy ni Baste Duterte. Kasi epal mahilig mang credit grab. Okay? At heto, pangalawa nating pag-usapan ay mainit ang balita na itong si Congressman Paulo Duterte, ito pa rin ay anak ni former President Duterte, kasi alam nyo naman ang ICI. Alam nyo naman kung sino ang gumawa ng ICI, di ba? Itong taga-ICI ay ininbitahan nila itong si Congressman Paulo Duterte, ang anak ni Tatay Digong, na ininbitahan ng ICI na pumunta itong si Kong Paulo at ewan ko na lang kung anong gusto nilang gawin. Baka inspeksyonin nila itong si Congressman Paulo. Kahapon po, I think kahapon ba yun? So, nung isang araw, nag-decline po si Congressman Paulo. Okay? Nag-decline siya. Ngayon, babasahin natin ang dahilan bakit nag-decline siya sa imbitasyon ng ICI. Kasi itong mga kalaban ng mga Duterte, especially itong si Tinio, itong mga bangag dyan sa Kongreso, kasama na itong si Kulot, sino pa dyan, no? Itong si Tinio na may galit sa mga Duterte, ay sinabihan niya itong si Congressman Paulo na umatras raw si Kung Paulo, umatras. Ang kayabangan raw ay umatras ang kayabangan ni Kung Paulo. So sinagot naman ni Congressman Paulo Duterte, bakit siya hindi naman kaya nga nilinaw ni Kung Paulo na hindi po ako umatras. Nag-decline lamang po ako. Okay? Kasi we all know na ang ICI in the first place ay gawa yan ng Pangulo ng Malacanang. Alam naman natin yan, propaganda, yung pasikat lang yung ICI na yan para ang purpose niyan para pagtakpan ang mga crocodile. Yan ang sabi ni, hindi ako nagsabi niyan Ang nagsabi niyan, mga taong bayan. Okay? At hetong pangatlo na ating pag-uusapan ay mainit ang tensyon ngayong Huwebes, December 4, nang humarap si presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos sa harap ng Independent Commission for Infrastructure. Akala ko Charis Zairus. Sorry. Sandro Marcos pala. Sorry. Humarap itong si Sandro Marcos sa ICI. Pero ito yung twist. Sa pagtaas ng kanyang kamay at pagbigkas ng panunumpa,
dama ang bigat na sandaling maaaring magbago ng takbo ng usapin. Ngunit, bago pa man masilaya ng publiko ang bakbaka ng tanong at sagot, humiling siya ng executive session. Tanginang yan. Tuwang-tuwa na sana ang taong bayan na pumunta si Sandro Marcos doon sa ICI at nag-volunteer kuno. Pero nung bago mangyari ang sagutan, humiling siya ng executive session. So meaning to say, sa isang iglap, napatay ang live stream. Naputol ang ating pananaw ng taong bayan. At muli, nabalot ng misteryo ang pagdinig. Ayan. Boo! Boo! Diba? Yun ang hinihintay ng taong bayan. Yung question and answer na marinig po natin si Sandro Marcos. Pero bakit biglang humiling ng executive session? Tangina ka, bobo ka. Kasi, kung malinis ka, hindi ka sana humiling ng executive session. At kayong mga taga-ICI, magpaliwanag kayo ngayon sa taong bayan, bakit ninyo pinutol ang live stream? Ayaw nyo bang mapahiya si Sandro Marcos? Yan mamaya ang ating papanoorin. Okay? Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so heto na nga. Bumisita kanina, no, nag-trending yung mga pictures ni Bongbong Marcos doon sa Bocana Bridge. Para talagang mga Backstreet Boys sila, Vince Dizon doon, nakalinya, tapos sabay-sabay silang lumakad. Para mga tanga eh. Ipinagmamayabang nila na sila yung mga, the credit goes to them, itong Bocana Bridge na ito. Na tahimik na nandoon sa dahig, nakakulong ngayon, ang taong may gawa niyan. Ang taong nag-push para it will be made possible yung Bocana Bridge na yan by the help of these Chinese people, ang bansang China. Marami. Kung titingnan nyo ngayon sa Facebook, nagkalat po ang ebidensya na that is funded by the China. Okay? Tinutulungan tayo kung paanong negosasyon yan, no? With the Philippine government and the Chinese government. Okay? So, heto yung banat ni Basti Duterte. Ayan, nakatikim katuloy dito kay Basti Duterte. Okay? So, heto yung balita. Galing ito sa gikan sa masa para sa masa. Okay? Ito yung balita ngayon Nasa Davao si Marcos Jr. Dumating na sa Davao City si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang, for sure, nagsuka-suka na yung mga tao dyan, nakakita ni BBM. Upang simulan ang inspeksyon sa 3.126 billion Davao River Bocana Bridge. Kasama si Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at iba pang miyembro ng gabinete. Parang mga Backstreet Boys Kita-kita nyo, trending ngayon sa social media, para mga Backstreet Boys lumalakad doon sa bridge. Bago pa man ang pagbisita, tila nagpatutsada na si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte nang ipaalam sa mga Davaoenyo
ang pagdating ni Marcos Jr. Isang araw bago ang aktwal na inspeksyon. Di ba? Alam na kasi ni Basti Duterte na darating si BBM. Kaya kinakantsawan na niya. Kasi magki-credit grab na Pagmamalaki ni Marcos Jr., kabilang umano ang Bocana Bridge sa 4 na pangunahing proyekto ng gobyerno sa Davao City. Pero BBM, ito yung opinion ko dyan huwag mong isali ito sa Build Better More mo. Kasi sobla pa ito sa mga build ni FPRRD. Credit grabber kang tanga ka. Ito na yung kantsaw ni Basti Duterte kay BBM. Darating si BBM bukas para tingnan ang Bocana Bridge niya. Kantsaw na kantsaw itong si Basti Duterte. Bocana Bridge niya. Sa iyo pala yan? Di ba? Ikaw nang magaling, Bongbong Marcos. Sa iyo na yung Bocana Bridge. Kainin mo yan lahat. Wala yan sa kalingkingan sa mga andaming mga big ticket projects na ginawa ng dating Pangulong Duterte. Okay? Palakpak na kayo agad. Ayan, palakpak ni Marcos. Boo! Kawawa naman yung tao. Kawawa naman si BBM. Wala na ngang proyektong nanggawa naning credit grabbing pa, 'di ba? Palakpakan nyo na lang para trip niya 'di ba? Ang lakas ng tama Mayor Sebastian Basti Duterte, Davao City, sinabi po niya ito kahapon December 3, 2025. At ngayon, nagsalita na rin si BBM. Ito yung sagot ni BBM nung pumunta siya sa Bocana Bridge ngayong araw na ito. Andito tayo ngayon sa Bocana Bridge na kakatapos lang. Di ba? Ako pa sa'yo, tumugpa ka na doon sa river. Naligo ka na doon. At doon ka mag-celebrate. Ang biyahe dati na halos 2 oras ay magiging 20 to 25 minutes na lang. Di ba? Sabi niya, kasi dahil sa akin, yung 2 oras ninyo, 20 to 25 minutes na lang. Ang galing mong mag-credit grab, BBM. Okay? So, having said that, alam niyo sa totoo lang, opinion ko dito, tayo ay na masaya. Sino ba namang hindi masaya na itong bridge na ito ay natapos at marami po sa mga kababayan natin sa Davao ay magamit po itong bridge na ito. Okay? So, palakpakan sa government. Walang problema yan. Palakpakan. Pero sana naman, tayong mga Pilipino, magpapasalamat rin tayo sa bansang China. Dahil, actually, sa totoo lang, tinulungan po tayo ng bansang China to make this bridge possible. Diba? So, palakpakan sa China. Ewan ko na lang kay Bongbong Marcos kung meron bang gesture na nagpapasalamat siya sa China. Kasi alam na alam po ng mga taga-DPWH at ang mga taga Davao na hindi po ito magawa kundi dahil kay former President Duterte sa magandang relasyon ng China noon. Tapos ngayon, na itong mamang ito, nagmamayabang lang siya. Nang credit grabbing lang. Sana naman, tayo ay natuwa na sasabihin na, ang toxic mo doon, Mar. May natapos nang ang proyekto, toxic mo pa rin. Sabihin nyo na lahat yung sabihin. Basta kaming mga Duterte supporters, hindi kami papayag na hindi namin papasalamatan at i-recognize ang efforts ng mga Duterte dito at ang China. Sasabihin na, pro-China, pro-China. Paano kami naging pro-China? Totoo yan That's a fact. Hindi po yan fake news.
Yan ang katotohanan. Mulat tayo ang mga taga Davao na this is funded by China. Ha? Ewan ko lang ha kung ano ang ambag ng China dito. Basta meron siguro hati ba? Hindi ko lang alam ha. I'm not so sure with the details kung itong bilyones na project na ito. Kung magkano po ang naibigay ng China at magkano rin ang ambag ng Pilipinas. Basta walang kinalaman ang Administrasyong Marcos dito. Yun ang katotohanan. Mag-real talk tayo ha, mag-real talk tayo kasi mahirap na maraming tao ang nag-e-effort dito na made possible po yung Bukana Bridge at iba lang ang tao na magre-receive ng palakpakan. Boo! Ay, hindi kami papayag. Ibang tao ang nag-effort tapos ikaw ang masayang-masaya dyan? Kakapal ng mukha nyo? Di nyo nga masagot-sagot yung mga laganap na mga korupsyon na nangyari sa administrasyon ninyo? Tapos heto yung matino na proyekto, nandyan ka kaagad? Tigas ng ulo nitong ang kakapal ng mukha nitong taong to. Di ba? O, deserve mo yan. Deserve mo yung kantsaw ni Basti Duterte sa'yo. O. Heto naman, no? Ito yung official statement po ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Ito yung patungkol na sabi ng mga kalaban ng mga Duterte, especially itong si Tinio, umatras raw si Kong Pulong sa imbitasyon ng ICI. Natakot raw, parang ganun ang sinabi nila. Natakot raw. So heto naman ang sagot ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Statement of Representative Paulo Z. Duterte to Tinio. Tinio, makinig ka. Para to sa'yo. Ha? Ikaw Tinio kang walang utak, para to sa'yo. Hindi ako umatras, sabi ni Kong Paulo. Umayaw ako sa palabas. Magkaiba yun. Alam mo naman kung gaano ka yan, sabi pa nga ni Kong Paulo, palabas eh. Ganyan po sila. Para ipapatawag si Congressman Paulo sa ICI para magmukhang, pinatawag. May kasalanan ito. Pinatawag si Kong Paulo. Pinatawag si Kong Paulo. May kasalanan ito. Pero bigla silang nalungkot dahil hindi kinagat ni Paulo. Tinio, iyak Tinio. Di ba? Si Tinio, mga Duterte lang talaga ang binabantayan niya. Kasi bobo eh. Basta yung mga kakalaban ng mga Duterte, mga bobo yan. Wala na tayong Meron pa nga isang kakamping nagkumakansyaw na hindi raw maiintindihan ng mga DDS, hindi raw tumatawa sa joke kasi bobo raw tayo, hindi raw naiintindihan. Excuse me, hindi lang kami tumatawa sa joke mo because ang corny mo. Ang mga DDS, hindi kasi corny. Kayong mga kakamping, ang kukorny nyo. Di ba? Kinakansyawan tayo, sabi nila. Sa sobrang dami ng DDS, sabi nila, sa dami ng DDS, marami raw bobo. Sabi nila, So, ina-accept nila na ang DDS marami talaga, which is true. Sa sobrang dami ng BBS, ang dami ring mga bobo. Sabi nila, di ba? Ito yung kantsaw ko sa inyo. Kaunti na lang kayong kakamping, ha? Kaunti na nga lang kayo, ang dami pang bobo. Yan ang mas lala, di ba? Kaunti na nga lang kayo, ang dami pang bobo. Yan ang kantsaw. Diba? Sabi ni Kong Paulo dito,
kung maniniwala kang independent ang ICI, kayo na lang ang hindi nakikita na propaganda factory ito ng palasyo. Correct. Alam na natin, si BBM ang nagtayo ng ICI. E di syempre, yung mga kaalyado niyang mga buwaya, hindi talaga yan mapapahamak. Sabi pa na Kong Paulo, ginawa para pagtakpan ang kapalpakan nila at gawing pantsimbag ang mga hindi nila kaalyado. The ICI is created. Ito ang i-elaborate ko lang ang sinabi ni Congressman Paulo Duterte. Yang ICI na yan, create yan ni BBM ng palasyo para bugbugin ang kalaban ng administrasyon, especially ang mga Duterte. Pagbibintangan. Look at what happened ni Magalong. Anong ginawa ni Magalong, di ba? Ang baha nasa Cebu. Doon nag-inspection sa Davao. Di ang bobo. Tanga rin, di ba? Tanga. So, ang ICI na yan is designed para gawing pantsimbag ang mga kalaban. Mga Duterte. Pero, ginagawa rin nila itong ICI na ito para i-save ang mga crocodiles. Para pagtakpan ang kanilang mga kaalyado sa politika. Wow ka Marcos, no? Wow, nakakahiya ka sa bansang ito. Dapat kang matanggal na sa upuan mo eh. Sabi pa ni Paulo Duterte, I don't run from real investigations. Ibig sabihin, kung itong ICI na ginawa na ito ay kung talagang legit at tama at maganda ang layunin nitong grupo na ito na ginawa ng presidente, ay matagal na sanang nakipag-ayos o nakipagkausap ang si Congressman Paulo. Paano yan? Pupunta ka doon tapos pagbibintangan ka kung ano-ano, di ba? Sabi ni Kong Paulo, I only refuse to be part of a scripted circus pretending to be one. Correct. Alam na natin yan. Dinisenyo yan para nakalatag na doon ang script. Wala ka nang magagawa dyan. Kung pupunta ka sa ICI, para kang artista na wala kang magawa, kundi sasabihin mo na lang at nakasubaybay ka na lang sa kanilang script na buong akala ninyo totoo. Kasi linlangin nila ang taong bayan. Magpe-pretend sila at magpre-pretend. Sabi pa ni Kong Paulo, kayo yata ang dinadaga kasi takot kayo. Tinyo makinig ka Tinyo. Kayo yata ang dinadaga kasi takot kayo at naging bayaran ng isang bangag. Ano na mga teachers yan ba nagpe-present sa inyo? Correct. Yang si Tinyo na yan ba ang nagpe-present ng mga teachers? Nakakahiya naman. Bangag at bobo pa. Tapos sasabihin niya dito na si Paulo ay umatras. Ito ba ang kind of teachers na inipresent ninyo? 'Di ba? Para kayong mga parang hindi kayo ang nagpe-present ng bilang teacher. 'Di ba? Ang alam nyo lang pamumulitika, ang alam nyo lang ay bantayan ang mga Duterte. Di ba kayo nahiya dyan? Ang laki-laki ng nagawa ng mga Duterte sa bansang Pilipinas, tapos kayo, nandyan lang kayo para bantayan at bahira ng kamalian ang mga Duterte. Ikaw, Tinyo, para kang tanga. Tanga eh. Kung gusto mo, kung ako pa sa mga teachers, no? I-discredit nyo yung patalsikin nyo yung Tinyo na yan. Kung gusto mo ng katotohanan, sabi ni Kong Paulo, wag sa stage na may teleprompter. Correct, di ba? At wag mo akong turuan ng tapang habang nasa propaganda committee ka rin sumasayaw. Correct. Kasi ikaw, Tinyo, halik sa puwet ka. 'Di ba? Kung ano ka rin
sa Bisaya pa yan, bintahuso ka, manggagamit ka rin ng administrasyong Marcos. Sasabihin ninyong Marcos resign, ay hindi pala nila sasabihin Marcos resign kasi ginagamit pa nila si Marcos eh. Di ba? Kasi kinalaban ng administrasyon ang mga Duterte, tinitake advantage rin dito ng mga bangag na tenyo na ito. Okay? My record is open, sabi ni Congressman Paulo. Ito, sampal ito sa kanila eh. My record is open. My conscience is clean. At hindi ako papagamit sa political drama na kung sino-sino. Ayan, pahiya ang ICI. Pahiya si Bongbong Marcos dito. As I've said, time and time again, the records are readily available. Makita mo yan sa website ng Davao. Yung mga iniiyak ninyo. And the projects are there, ready to be inspected. Tingnan nyo. Hinahamon pa nga kayo tinyo eh. Hinahamon pa nga kayo, mga taga-ICI. Ready na para i-inspect ninyo. Huwag mong ipatawag si Kong Paulo na walang batayan, katuturan. Useless. The ICI can simply obtain such records. Kayo mga taga-ICI, kainin nyo itong mga records na ito. Bulat-lat yan sa kanilang records doon. You have all the access. Bakit hindi nyo gawin yan? Tapos i-examine pa ninyo at i-compare them to the projects implemented. Okay? Ikumpara nyo itong project na ito ng mga nila Kong Paulo, ito mga proyekto ng mga Jake Cyrus na si Sandro Marcos. I-compare natin kung sinong mas magaling sa kanila. Yung proyekto ng mga Marcos at proyekto ni Duterte, i-compare natin sinong mas magaling. Bangkay dyan. Isa ka ring virus dito sa Pilipinas. Dati, si Sangkay dyan, ano yan eh? Duterte supporter yan. Nung usap-usapan di umano, na binayaran na ng bangag administrasyon raw, sabi nila, di umano, biglang nagbago raw. Gaano yan katotoo bangkay dyan? Ay nako, mga tao. Ganyan talaga. Kaya kayo, kung magplano nyo magiging vlogger kayo, huwag kayong magpabayad. Sa totoo lang, handa kang isirain ang dignidad at reputasyon mo para lang sa pera. Yak! Yak! Sabi ng anak ko, Mami, ew! Yak! Yak! Yung anak ko, maarte yun eh. Alam niyo naman yung mga bata ngayon, maarte, di ba? Maka-step lang ng anong tawag doon? Maka-step lang ng mga dumi sa sa sahig. Mami, ew! Yak! Yan rin ang sasabihin ko kay Sangkay Janjan. Yak! Sinira mong reputasyon mo. Yak! Sabi pa dito, I was never part of the Appropriations Committee, nor was I involved in the disbursement of funds as well as the implementation of the projects. Diba? So meaning to say, wala talagang kinulimbat na pera itong si Congressman Paulo Duterte. Kasi hindi man siya part ng Appropriations Committee. Hindi man siya pwedeng mag-assign siya ng contractor doon at humingi siya. Hindi yan pwede. Di ba? I therefore see no reason for me to appear before the ICI. Correct. Ano mang purpose ng ICI para papuntahin siya doon na hindi man siya parte ng Appropriations Committee. Di ba? Patawag mo si Sandro. Mamaya ipapakita ko yan. Si Sandro Jake Cyrus. I therefore see no reason for me to appear before the ICI. Galit ka. Tinyo galit ka dahil di nyo ako mapupunta sa trap ninyo. Correct. Itatrap nyo? Mas matalino pa to sa inyo? Ugok. Di ako pinanganak kahapon. Yan ang sabi ni Representative Paulo Z. Duterte. Tinyo, iyak. Iyak, Tinyo. Tinyo, iyak. Iyak ka ngayon, Tinyo,
Ngayon naman, pagkatapos dyan na umiyak si Tinio sa sinabi ni Congressman Paulo Duterte, heto naman yung humingi ng executive session itong si idol ninyong si Sandro Marcos na napatay ang live stream. Ano kaya ang nangyari doon? Kasi naputol at nawala yung ating pananaw doon. At muling nagbalot ng misteryo ng pagdinig. Eto. Kayo nang humusga. Play! Sir, will you please raise your right hand and put your left hand on the Bible? Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this honorable commission? I do. Will you please state your name, address, and other personal circumstances? I do. Ganun. Para magmukhang, grabe, ang bilis sumagot ni Sandro Marcos, Humarap talaga sa ICI, ang galing. Parang ganun, ha? My name is Ferdinand Alexander Araneta Marcos, address 41 Nara Street, South Forbes, and I'm currently the first district representative of Ilocos Norte. Wow, ang galing. Very fluent. Wow! Confident na walang kasalanan. Okay, di ba? Witness now is under oath and ready to testify, Your Honors. Witness may now put down their hand. Sir, the Commission notes that you have sworn to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding. And therefore, please note that this hearing will be recorded both on audio and video. By proceeding, you understand that anything and everything that you say here can and could be used as evidence by this Commission in the pursuit of its functions under Executive Order 94, which includes the use of the recording, transcript, affidavits, and document in this hearing as evidence in any court or legal proceeding. Do you consent to the recording? Yes, sir, I do consent to the recording. Do you also consent that we live... Yes, sir. So, very confident, di ba? Wala siyang kasalanan, di si confident siya, di ba? Stream this hearing or subsequently air it on a later date on television and other forms of mass media, including social media in accordance with the ICI live streaming guidelines? With regards to that, sir, I'd like to defer to my counsel. Akala ko ba matapang ka kasi wala kang kasalanan, di ba? Pero for that, I want to defer to my... Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yung ba confident ka ba? Pero wala ka palang ikabuga. Di ba? For the record, good counsel, can you please state your name and your position? Good counsel, may I request, or maybe may I ask for the grounds why you request for an executive session? Your Honors, we have written earlier to formally request for an executive session because our client here has already submitted himself voluntarily. He would like to share as much information as he can, as candidly as possible. And more importantly, there may be critical information that may be elicited from his testimony which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. So for that reason, we again request that for an executive session for Congressman Marcos. Sir, do you consent to distribute copies of your sworn affidavits and other exhibits to the public and other forms of mass media, including social media? Yes, sir, I consent. Do you confirm that you submitted to the Commission a letter requesting for an executive session? Yes, sir, we do. Do you consent that the Commission may share this letter request to the public and other forms of mass media? Yes, sir. You may now be seated. Thank you. Bilis, di ba? Confident. Tingnan nyo mamaya. We grant your request, so we will adjourn the session and go into executive session. Pumiling ng executive session. Diyan tayo nagmukhang katatawan. Kasi pagkatapos, akala natin, marinig natin ang question and answer. Kasi ito na sana yung pinaka-important na part. Yung tipong questionin nila si Sandro Marcos na ganito, totoo ba, natanggap mo ito, bla 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 bla. Tapos humingi ka ng executive session.
'Di ba? Sandro Marcos? Hindi tayo transparent nito. Tapos pinatay. Nagmamayabang pa itong ICI na mag-live stream na kami. Dahil anak na ng presidente, wala na, naputol na yung live stream. Naputol yung live stream. Thank you, Your Honor. Please stand by. Yan ang issue kanina. Please stand by. At hindi na raw bumalik ito. Wala na. Please stand by. Kasi, end of broadcast. Yun lang ang live stream ninyo. Dahil anak ng presidente. Di ba? Dati na nating sinasabi yan. Napatay, naputol, nakaabang na sana ang taong bayan pero pinutol ang live stream. Sana ang yabang mo, Sandro Marcos. Di ba? Napala na. Naputol na. Yan ang sabi ko sa inyo. Kayong mga dilawan at mga loyalista, kung hindi pa talaga kayo magising dito sa administrasyon na ito, ewan ko na lang sa inyo. Yung mga loyalista na very fan of Bongbong Marcos, na akala nila na matino si Bongbong Marcos, akala nila na hindi sila binudol ni Bongbong Marcos, yun pala ang kabaliktaran. Ako po'y naaawa sa inyo. Sa totoo lang. Kasi how many times na kayong binudol Pero hanggang ngayon, parang bilib na bilib at hangang-hanga pa kayo kay BBM. Tingnan nyo yung pagpunta niya sa Bukana doon. Credit grabbing rin, yun. Pero dahil kayo, sarado na ang isip ninyo, nag-expect rin kayo na, kay BBM yan Well, ang totoo niyan, no? Yun yung lagi ninyong inaaway. Yung China, di ba? Lagi ninyong inaaway ang China. Yung mga DDS pro-China yan. Yung China yan, walang mga hiya yung mga China na yan. Binubuli yung mga bla 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 kung ano-anong mga argumento yung bangag. Di ba? Tingnan nyo ngayon. Merong malaking project doon sa Davao. Tapos, ang nagfa-fund pala, ang tumutulong sa atin, yung China. Di ba sampal yan sa presidente natin? Di ba sampal yan sa inyo mga loyalista? Di ba? Sobrang sampal yan sa inyo. Di ba kayo nahiya dyan? Nakakahiya kayo. Wala man lang binanggit na credit na nagpapasalamat sila sa China. Di ba? Meaning to say, ganyan po ang ugali ng administrasyong ito. Nakakahiya. Dapat na po itong palitan. And the only way, kung hindi man mapatalsik through people power itong si BBM, kundi abang-abang na lang tayo sa 2028. Iboto natin ang ating tamang presidente. Si Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Paki-like at saka paki-share. By the way, ang tanong ko sa inyo, naniniwala pa ba kayo sa Administrasyong Marcos? Naniniwala pa ba kayo sa ICI? Naniniwala pa ba kayo na sa kanya ang itong Bukana Bridge, siya ang may gawa dito? Ilatag nyo ang inyong opinion at mag-comment kayo sa comment section. Paki-like, paki-share sa mga nanonood ngayon para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time dito nanood sa aking channel, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Pindutin nyo lang ang subscribe button at updated na kayo sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.